Banal, makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa. Patuloy po kami, Panginoon Lord, lumalapit sa iyo, dumadalangin sa iyo, nagpapahugas sa iyo, Panginoon. Humihingi po ng kapatawaran, Ama, sa lahat po na aming mga pagkakasala, sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon. Patawarin mo nga po kami, Panginoon, upang malaya kaming makalapit, Panginoon, sa trono na iyong, Panginoon, kinalalagyan sa mga oras na to. Kailangan din namin, Panginoon, na patuloy mo pagkalooban ang bawat isa, Panginoon, at even sa iyong lingkod, Ama, ng karunungan na nagmumula sa iyo sa mga oras na to, Panginoon, upang ako ay makapagpahayag ng malaya ayon sa karunungan na nagmumula sa iyo, Ama. Sinabi mo sa iyong salita na kung kailangan namin ng karunungan, kami po'y tumawag at humingi sa iyo. Kaya naman, Ama, patuloy po ako nagpapakumbaba sa harapan mo, Panginoon. Humihingi po, Panginoon, at ng paglilinis, Panginoon ko. Ano man ang aking nasalita, ano man ang aking nagawa, O God, hinihingi ko po ng kapatawaran sa iyo. Kapangyarihan mo ako'y patawarin, Panginoon, at kapangyarihan mo magkaloob ng karunungan na nagmumula sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, itinataas po namin ang katagumpayan ng gawaing ito at patuloy mong itanim sa pinakamatabang lupa, Panginoon, ang mga mensaheng ito na aming mapag-uusapan sa kapangyarihan, Panginoon, at tapat na Diyos na aming pinaglilingkuran sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ayan, pasensya na po kayo at ang aking pagsasalita medyo parang hangin po, ano. Glory to God. Salamat po. At ayan, tayo po'y dumako sa Proverbs 9. Basahin ko po ang ating Proverbs 9. Hallelujah. Ang karunungan at ang kahangalan. Amen. Sabi po dito, verse 1. Gumawa na ng tahanan itong karunungan na itinayo niya sa 7 patibayan. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin, ang mesa ay inihanda, punong-puno ng pagkain. Katulong ay isinugo sa gitna nitong bayan upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. Ang kulang sa kaalaman dito ngayon ay lumapit. Sa mga mangbang ay ganito ang sinambi. Halikayo't inyong kainin ang pagkain ko at tunggain ang inuming inilaan ko sa inyo. Lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay, at ang landas ng unawa ay tahakin at daanan. Ang pumupuna sa mapangutya ay nag-aani ng pagdusta. Ang nagtutuwid sa masamay, nagkakamit ng alipusta. Punahin mo ang mapangutya at magagalit pa sa iyo. Ngunit payuhan mo ang matalino at iibigin ka nito. Matalino'y turuan mo't lalo siyang tatalino. Ang matuwid ay pangaralan, lalago ang dunong nito. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw. Dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang. Ngunit ikay magdurusa habang ikay tinanggihan. Ang nakakatulad nito'y taong mangmang, babaeng magaslaw at walang kahihiyan. Lagi siyang naroon sa pinto ng kanyang bahay o sa lantad na bahagi ng lansangan nitong bayan. Bawat taong nagdaraan sa kanya'y masulyapan ay pilit na tatawagin at kanyang aanyayahan. Lapit dito, kayong lahat na kulang sa kaalaman. Kanya namang sinasabi sa mga mangmang, tubig na ninakaw ay ubod ng tamis.
tinapay na nakaw masarap na labis. Hindi alam ng biktimang wakas nito'y kamatayan, at lahat ng pumapasok doon naroon na sa libingan. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po. So nakita po natin na para tong boxing. Ito pong mensahe na to ay parang boxing na po. Ang naglalaban po si Lady Wisdom versus Lady Foolish. Amen? So, ang first point ko po na nakita dito, na makikita nyo po dito tuturuan tayo ng title na to, na unawain daw po natin yung wisdom. Understand wisdom. Ano po? And forsake foolishness. Ano po? So, sinasabi dito, unawain mo daw yung karunungan ng Diyos, ano po? At iwan mo ang kahangalan. Kaya nga ang pamagat nito, karunungan po at ang kahangalan. So, dalawang na babae po ito na parang hindi naman dinidescribe nila yung dapat mong mapangasawa, hindi. Inaano lang po nila dito yung mga katangian na dapat po nating taglayin na po sa pagpili. Amen? Ng karunungan at ng kahangalan. Na po. Kasi sa English, parang dito, tinuturo nila kung paano pumili na po, parang pinapayuhan nila yung mga lalaki. Parang ganun. Parang ganun po yung dating sa English. Amen? So, sabi dito, sa verse 1 po, makikita natin, hanggang verse 6, be attentive and stay attentive. Na po, to the Lady of Wisdom. Pakinggan po natin yung sinasabi ni Lady Wisdom from verse 1 to 6. Na po, sabi nga niya dito po makikita natin sa kanilang dalawa, si Lady Wisdom nagbibigay ng buhay at si Lady Foolish nagbibigay ng kamatayan. Amen? So, kung bakit mahalaga ang wisdom, amen? Kasi po ito ang magbibigay sa atin ng karunungan kung paano tayo lalakad sa salita po ng Panginoon. So, sabi niya dito sa verse 1, gumawa na ng tahanan itong karunungan, si wisdom po. At itinatayo niya itong 7 patibayan. Anong ibig sabihin po ng prophetic ng 7? Prophetic ng 7 is accomplishment. Na po? Number 7 is perfection. Amen? So sabi dito, nagpatay siya ng hayop. Nagtimpla ng inumin sa mesa at inihanda ang punong-puno ng pagkain. Katulong ay isinugo sa gitna nitong bayan upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. Amen? So, makikita po natin dito na maging attentive daw po tayo. No, pag sinabing attentive, andun yung attention mo sa karunungan. Amen? Kasi sa mundong ito, mga kapatid, kapag di ka lumakad sa karunungan, talo ka. Maraming mawawala sa'yo. Hindi lang oras, hindi lang panahon. Even mga bagay at mga nasasakupan mo, pwedeng mawala sa'yo sa isang iglap kung wala kang karunungan. Kaya nga sabi niya dito, ang kulang ng kaalaman dito ngayon ay lumapit. No? Kasi siya yung Lady of Wisdom. Sa mga mangmang ay ganito ang sinasambit. Hali kayo't inyong kainin ang pagkain ko, at tunggain ang inuming inilalaan ko sa inyo. Lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay. Amen? At ang landas ng unawa ay tahakin at daanan. Amen? So, malinaw po dito, na pag tinahak natin ay kahangalan, kalokohan, kasamaan, amen? O tawag ng laman. Sabi nga, ang dadatnan natin ay kamatayan. Pero kung tayo ay tatahak sa kaunawaan, amen, sa understanding, pinag-uusapan po natin, tayo po ay magkakaroon ng buhay. Amen? Kung tayo ay tatahak sa understanding ng karunungan ng Diyos, kasi ang wisdom po hindi nagmumula sa tao. Kaya ito tinawag na wisdom. Iba po ang wisdom, iba ang talino.
Amen? Ang wisdom po, makukuha mo lang 'to sa Diyos, ipinagkakaloob lang po ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang talino po, galing yan sa knowledge ng mundo. At ang kaunawaan naman na po ay hiwalay din. Na po, hindi ka pwedeng maging matalino nang wala kang kaunawaan. At hindi ka rin pwedeng magkaroon ng wisdom nang wala ka ring kaunawaan. Kasi wala pong pakinabang ang kaunawaan at ang talino, ang wisdom, ang karunungan ng Diyos, at ang talino kung wala ka namang kaunawaan. Amen? Kaya nga po hindi rin pwedeng maghiwalay-hiwalay yun at hindi rin sila pwedeng maging isa. Kasi anong uunawain mo kung wala ka namang wisdom? Ano ding uunawain mo kung wala ka rin namang talino? Amen? So they cannot separate. Kaya nga ito, lagi ko pong inaano to na lagi siyang like a symbol lang yan ng the God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. You cannot separate them. Wisdom, knowledge, and understanding. You cannot separate them. Kailangan silang nagbe-blend sa isa't isa. Amen? At hindi sila pwedeng mapag-isa. Dahil, sabi nga, kung mawawalan ka ng understanding, it is poison. Even you have wisdom, na karunungan na nagmumula sa Diyos, kung hindi mo naman nauunawaan, paano mo gagamitin ang kapangyarihan ng karunungan? Amen? Sa bawat desisyon kung wala kang kaunawaan. Everything is poison. Kahit pa matalino ka. Hindi lahat ng matalino may wisdom. Amen? At hindi lahat na may wisdom matalino. Amen? Kung wala din kaunawaan. So, purihin po ang Diyos. Kaya sabi niya, lisanin natin ang kamangmangan. Maging matalino tayo sa pagpili kasi sa mundong ito, pag hindi ka naging attentive at nag-stay attentive, mga kapatid, dito po sa mundong ito, habang buhay po tayo dapat attentive sa wisdom. Kasi hanggang kamatayan natin, dapat dala-dala natin ang karunungan ng Diyos. Amen? Na po, sabi po sa 7, ang pumupuna sa mapangutya ay nag-aani ng pagdusta. Ang nagtutuwid sa masama ay nagkakamit ng alipusta. Verse 8, punahin mo ang mapangutya at magagalit pa sa'yo. Ngunit punahin mo ang matalino at iibigin ka nito. Verse 9, matalino'y turuan mo at lalo siyang tatalino. Ang matuwid ay aralan, lalago ng dunong nito. Okay, dito po nakita ko dito, na sa 7, 8, 9, makikita mo dito, be teachable, stay teachable, and invest in those who are teachable. Amen? 7, 8, 9 po, dito tayo sa teachable. Punahin mo mapangutya, amen? Ano po? Aani ka ng pagdusta. Ang nagtutuwid sa masamay, nagkakamit ng alipusta. Amen. So dito, ano po, kapag pinupuna tayo, na, ibig sabihin, may tinuturo sa atin. Amen? So, kaya ang points ko dito, be teachable. Una, magkakasama siya, be teachable, stay teachable, at hanapin mo yung mga tao, na po, doon ka mag-invest sa mga taong teachable. Na po, ako, bilang sa paglakad po, purihin po ang Panginoon, sa paglakad sa Panginoong Jesus, iniwasan ko po talaga yung mga taong hindi marunong turuan. Kapag hindi ka marunong makinig sa akin, syempre po nagtuturo ako, yun po yung kapanawagan sa akin ng Panginoon. Kapag hindi ka nakinig sa akin, hindi kita pagtsatsagaan. Lilipat ako sa ibang tao na marunong makinig. Kasi anong i-invest ko sa taong antigas ng ulo? Amen? Lalo na po, kapag ina-advise natin sila, tapos hindi sila nakikinig. Lalo na especially when the wisdom is come from the Lord. Kasi parang tinatalikuran mo yung inaano sa'yo, yung tinuturo sa'yo. Diba? Parang, sabi nga, wag mong itapon yung perlas sa baboy, nadurakan nila. Diba? Wag mo rin itapon sa aso. Amen? Kaya, napakahalaga po, no, ng wisdom. Kapag meron kang isang mentor, pastor, diba? O teacher na nagtuturo sa'yo, lalo po about sa wisdom, maging teachable ka. Walang nagiging matalino na hindi nakikinig, na hindi teachable. Kaya nga lagi nating 'di ba, maging humble tayo,
maging obedient tayo, at maging teachable tayo. Amen? Natutunan ko rin po yan sa isang tao na nagturo sa akin. HOT. H, nag-i-stand siya ng humble. O, nag-i-stand siya ng obedient. T, nag-i-stand siya ng teachable. Amen? Sa pagiging teachable, sa pagiging be teachable, kailangan mong magkaroon ng attitude ng humility. Amen? Kahit pa mababa yan o mataas yan. Na po, hindi ibig sabihin, hindi tayo magiging humble sa mga tao. Kahit pa yan, di ba, tinuturuan mo lang, may wisdom yan. Di ba, na hindi katulad ng wisdom mo. I learn, na po, based on my experience, no, na mababa at mataas, makikinig ka. Bakit po? They have information sometimes you don't have. Be teachable. No? Even lalo sa mga elder. Even they don't have title. Hindi po yan nakukuha sa title. Because maraming mga tao na may title pero totoong wala namang wisdom and understanding. Puro knowledge. Knowledgeable pero wala namang pangunawa. Amen? Napakahalaga po na maging attentive din tayo sa ganun. No? And stay teachable. Hindi ka lang sa una makikinig. Amen? Ang pagiging obedient, na po, sa humility, laging mong taglayan hanggang dulo. Obedient, lagi mong taglay hanggang dulo. And be teachable. Stay teachable. Kasi kapag naging mataas ka na, kapag naging mayabang ka na, hindi na magpo-provide sa'yo ng Lord, ng wisdom ang Lord sa'yo. Kasi nandun ka pa lang sa pagtuturo, hindi ka na marunong sumunod eh. Paano ka pang pagkakatiwalaan sa malaking bagay? Amen? Kung sa maliit na bagay, hindi ka nga maging teachable. Kaya tingnan mo, ang buhay ng isang taong hindi marunong makinig, paulit-ulit yung nangyari sa kanya. Puro failure. Ay, yung kwento niya paulit-ulit. Yung mga nararanasan niya paulit-ulit, dun siya bumabagsak sa putik na yun. Paano hindi marunong makinig? Pag sinabing, huwag ka rin mag-i-invest sa mga taong hindi nakikinig. Sa mga taong hindi teachable, sayang yung oras mo. Sayang po. Kasi parang mo siyang tinatapon sa baboy. Yung baboy, kahit anong gawin mo sa baboy, paliguan mo yan, punasan mo yan, lagyan mo yan ng pabango, diba? Lagyan mo ng ribbon. Amen? Pag iniwan mo yan, babalik pa rin sa putikan. Kaya nga po ang Panginoon dinescribe yung mga masasamang tao, yung mga hangal na tao sa baboy. Bakit? Yung baboy po ganun. Kahit anong paligo mo, lagi niyang pipiliin yung putik. Kaya yung kwento ng buhay niya paulit-ulit, para sa ruweda, nandun na lang siya. Bakit ako magpo-focus, halimbawa sa asawa ko, niloloko ako. Bakit ako magpo-focus sa asawa ko? Kung meron akong pwedeng gawin, 'di ba? Na mas kapuri-puri sa Diyos. Amen? Kung manloloko yung asawa ko, hindi ko siya mababago. Diyos lang din na makapagbabago sa kanya. So, gagawa ako ng bagay, 'di ba? Maghihingi ako ng wisdom sa Lord. Lord, kung ako po, malaya ako na katulad sa Pilipinas po na na hindi masyadong yung buhay, 'di ba? Kung nasa Pilipinas po ako, siguro makikita niyo ako sa labas. Doon po ako nagdadaldal siguro po. Yung hindi ko sasayangin yung oras ko katulad dati, mga chismosa, ganun. Mga ngaluluwa po ako. Na po kaysa isipin ko yung panluloko sa akin ng ibang tao, 'di ba? Pagtataga sa likod sa akin, pagchichismis sa akin sa ibang tao, I will invest sa bagay na po na i-make sure ko na magpo-profit ako sa Diyos. Na po, hindi yung sa niloloko ko ng asawa ko, sa lahat ng ginagawa ng tao sa akin, hindi. Ang pupulutin ko doon yung lesson. Lagi kong pupulutin yung advice ng mga tao na magpatuloy ka lang. 'Di ba? Kasi habang inaayos ng Diyos yung mga tao na yon, 'di ba? At least may nai-invest ako. Kaysa mag-focus ako sa problema, 'di ba? Doon ako sa promises. 'Di ba? Maging matalino ka. Kasi ang problema laging nandyan. Maniwala kayo, after a problem ulit. Bakit? Kasi ang Diyos talaga nile-level up ka ng Panginoon. Kasi gusto niyang 'di ba, ang halaman, 'di ba, unti-unti 'yan. Kapag tinanim ang buto, didiligan. 'Di ba? 'Di ba po? Kapag malaki ka na, minsan may mga nabubulok na sanga, anong ginagawa? Babaliin 'yan, 'di ba? Ika-cultivate ka ng Panginoon. Amen?
Tatanggalin yun para hindi mahawa yung ibang part ng sanga mo. Diba po? Pag yung kahon ng kamatis, pag may bulat, tatanggalin yun. Diba? Wag mo isama yung sarili mo sa mga taong hindi teachable. Amen? Kasi napakalaga po ng karakter. Kapag hindi mo natutunan na makinig, even sa mga elder, na po, tandaan nyo ha, ang mga elder po, may mga trono yan sa kalangitan. Ano po? Hindi ako nakabasa sa Bible, sa Revelation, na may nakaupong pastor doon. Ang nakita ko nakaupo doon, elder. Nakaharelang ganun daw yung elder. Kung di ako nagkakamali, 24 na elder ang nandun sa Revelation. Amen? Tapos isang elder yung lumapit kay John the Baptist. Diba? Kaya wag niyong binabaliwala yung mga elder sa church. Amen? Honor them. Yung mga elder na matagal nang naglilingkod sa Diyos, even they don't have title, honor them. Mag-serve ka sa kanila. Bakit? Kasi marami silang experience. Kaysa sa mga bagong pastor. Hindi ko sinasabing huwag kayong mag-serve sa mga bagong pastor. Be wise. Maging matalino lang kayo kasi wag tayong maging klase ng tao na kailangan mo munang danasin bago ka makinig. Ihinto na po natin yung mga ganong klaseng prinsipyo sa buhay. Kasi wisdom teach you how to be wise. Na po? Ang ahas, kinumpara ng Panginoon, sabi niya, maging katulad ka ng ahas at maging kasing amo ka ng kalapati. Amen? Kasi may katangian ng ahas na matalino. Hindi lang puro kasamaan ang titingnan mo. Kasi ang Diyos po, tatandaan ninyo, na po, based on my learning, sa experience ko, sa pagdidig sa salita ng Panginoong Diyos. Si God po, nagtuturo siya by symbol. Symbol po ang tinuturo niya. Amen? Sa pagtuturo niya sa mga parable, bakit siya nagtuturo about farmer? Kasi yun ang symbol. Amen? Diba? Ang Holy Spirit, diba? Isinimbolize niya din ang kalapati. Pero hindi naman talaga kalapati ang Holy Spirit. Katulad siya ng kalapati, sabi sa salita. Kasi alam niyo po, si God, pag nagbabasa kayo ng mga verses, lalo na po sa Bible, God is moving by symbol. Katulad ng numbers. 'Di ba? Matatag na number ang 7 because 7 is prophetic, is perfection. 7 is accomplishment. 'Di ba? Symbol. Amen? Doon po nagaan ang Panginoon sa symbol, 'di ba? Tingnan mo yung mga binabanggit niya dito sa inumin at pagkain sa lamesa. 'Di ba? Sumisimbolo 'yon. 'Yun yung karunungan ng Lord. Hindi siya nagda-direct sa iyo, 'di ba? Na yung matatamis, 'di ba? Na pulok-pukyutan, 'di ba? Ibig sabihin nun, sometimes it's salita ng Diyos. Amen? Ibig sabihin nun, talino, 'di ba? Pag sinabing tubig, pagki-cleanse, 'di ba? Symbol. Amen? Symbol siya. Kaya tandaan niyo po 'yan, Ang Panginoon talaga, He's working in symbol at saka sa kanyang parable. Amen? Kaya, purihin po ang Panginoon. Be teachable, stay teachable, and invest in those who are teachable. Huwag kang mag-aaksaya ng panahon sa mga taong hindi teachable kasi mas marami ka pang maaakay na soul kung hindi ka magpo-focus sa kanila. Kaya yung mga tao, once na hindi po talaga nakinig sa akin, hindi ko sila pinag-aaksaya ng panahon. Iniiwan ko sila until the day na lalapit sila. Inaantay ko lang. Kasi ayoko pong mag-aksaya. And I believe, kaya si Jesus noon, nung nabubuhay si Jesus, napakatipid lang pong magsalita ni Jesus. Kapag hindi mahalaga ang pag-uusapan, hindi siya Kaya, tingnan niyo po, ako naparusahan ako kasi may mga bagay talaga na, minsan kasi, pag sobrang talkative ka na, pinipigilan talaga tayo ng Diyos. Nakagat ko tuloy dila ko. Diba? Iniiwas niya tayo sa kasalanan. Diba? Iniiwas niya tayo. And pinagpapasalamat ko yun. Kasi, everything has consequence. Kasi lahat naniniwala ako, lahat ng mga tao sa mundong ito,
nilikha ng Panginoon. Mahina o malakas, 'di ba? Matalino o hindi, 'di ba? Lahat 'yon may pakinabang sa atin. Masama o mabuti, lahat 'yon may impact sa atin. Pag alam mong laruin, 'di ba? Alam mo ibig sabihin, alam mo mag-attentive ka sa mga taong masama, hindi ka madadamay sa kasamaan, 'di ba? Pag sensitibo ka, 'di ba? Kaya nga mahalaga 'yung attentive ka at nananatili kang attentive. Ibig sabihin sensitibo ka. Amen? Kaya ang pagiging teachable din hindi lang ngayon, no? Dapat stay teachable. Amen? At magaganap lang 'yon kung lagi kang merong humility, obedient, at teachable heart. Amen? Purihin pa ang Panginoon. So tayo dumako sa verse 10. Hallelujah. Glory to God. Salamat, Panginoon. Ayan. Verse 10, sabi niya dito, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin lalawig ang iyong buhay. 12. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang. Ngunit ika'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. O, di ba? So, ang pagpili po, pag ang hindi mo pagpili sa karunungan, kapahamakan. Amen? Kamatayan. Amen? So, sabi dito, be vertical. Na po? And live vertical life. Amen? Kailangan ka nakapokus. Hindi ka likod dito, lilikod doon, 'di ba ganon? Ano nga po sa Tagalog ang vertical? Tingnan natin, no. Vertical. Okay, patayo. Amen? Patayo, ibig sabihin, alam mo, live vertical life. Yun naka-certain ka. Alam niyo po yun? Yung nakatayo ka. Na alam mo na hindi ka pagiwang-gewang, hindi ka yung maya-maya nag-iiba ng isip. Kasi alam mo yung tungtungan, alam mo yung foundation mo. Na po, live in the vertical life, isa lang ang daan. Si Jesus lang naman yun eh. Amen? Si Jesus lang yun, kaya dapat yung rock na tinutungtungan mo, sabi nga, matibay na pundasyon. Amen? Doon ka lang nakatayo. Yun lang yung tatayuan mo. Amen? Kailangan, sabi niya doon, ang pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. 'Di ba? Sabi niya, wisdom, 'di ba? Ang wisdom po, kung gusto mo magkaroon ng wisdom, matatagpuan mo 'yon sa takot sa Diyos. Kailangan mong karoon ng fear of God, 'di ba? Is wisdom. Kasi pag marunong ka matakot sa Panginoon Diyos, amen, at marunong kang tumayo doon, hindi ka kahit kailan magkakasala. Kasi may takot ka eh. Amen? Kaya napakahalag po na pagkaroon tayo ng vertical life. Hindi naman kasi pwedeng dalawang boses ang pinakikinggan natin. Either makinig ka sa demonyo o makinig ka sa Diyos. Makinig ka sa masama o makinig ka sa mabuti. Amen? Dumaan ka sa maluwang o dumaan ka sa masikip. Everything is a choice. In life, everything is a choice. Kaya maging matalino ka sa pagpili. Amen? Maging mabuting tao. Maging tama. Amen? Kasi you cannot borrow attitude. Hindi mo rin pwedeng hiramin ang attitude ni Nanay Andrea. Amen? Diba? Pero napag-aaralan po yun. Diba? Ipinagkakaloob yun ng Panginoon. Kung tayo ay nasa isang way lang, nasa isang tinatayuan lang tayo. Amen? Hindi po madamat ang Panginoon sa wisdom. Kung pinapakita natin sa Kanya na ang hangad natin, di ba, ay igalang siya at sumunod sa Kanya. Di ba? Magkaroon tayo ng takot sa Kanya. Kaya napakahalaga na ino-honor natin ng Diyos. Kasi once na may takot tayo, kasunod nun, ino-honor mo siya eh. Ino-honor mo siya kaya ka may takot. Kaya ka nag-o-obey sa Kanya kasi may takot ka. Kasi yun lang ang buong katungkulan ng tao. Yun lang ang dapat tayuan natin. Takot sa Diyos at maging masunurin sa Kanya. Kasi pag nagawa natin yung dalawang bagay na yon, di ba, you're honoring Him. Hindi mo lang siya ino-honor, pinipraise mo din siya. Di ba? Kasi kalakip ng obedient and fear of God, di ba, yung pagsamba.
Amen? Kasi meron kang takot sa Kanya. It is the beginning of knowledge. 'Di ba? Ng wisdom na nagmumula sa Diyos. Kapag may takot ka sa Panginoon. Amen? Kaya napakahalaga po, na makilala natin ang Diyos. Kasi kapag nakilala mo siya ng deeper, ng mas malalim, wala kang ibang hahangarin sa bagay sa mundong ito. Kasi ang Diyos ang magdadagdag nun sa'yo. Amen? Even sa good attitude, di ba po, ang Diyos pang magbibigay nun sa'yo. Hindi yun binibigay ng opinyon ng ibang tao. Nagiging natural yun sa'yo. Amen? Kasi fruit of the Holy Spirit po, tinataglay yun ng taong may takot sa Diyos. Ng taong sumuko at nag-surrender sa Diyos. Ng taong nakipag-isa sa Diyos. Kaya nga kung ikaw ay namatay na kay Kristo, huwag ka nang pabalik-balik sa libingan mo dati. Yung binabalikan mo pa ay dati mong ugali. Amen? No po? Kasi ang pagtanggap sa Diyos, hindi lang isang araw. Ngayon may takot ka sa Diyos, bukas wala. Amen? Katulad po ng pagiging attentive at sensitibo at pagiging teachable, stay pure in the Lord. Diba? Maging vertical yung buhay mo na naka-stay ka na may takot. Hanggang kamatayan yun. Kung ang obedient hanggang kamatayan, ang humility hanggang kamatayan, pati ang takot sa Diyos hanggang kamatayan. Amen? Kasi napakahalaga po. Pag may takot ka sa Diyos, hindi ka mangungutya ng kapwa mo. Pag may takot ka sa Diyos, diba? Hindi tayo mamamaliit ng tao or hindi tayo maggagasik ng tao. Kasi once na sinisiraan natin ng isang tao, diba po, murderer na tayo sa harapan ng Diyos. Kung naiintindihan lang natin salita ng Diyos. Pag sinisiraan mo yung asawa mo sa mga anak mo, diba? O pang ibang tao sa anak mo, murderer ka na sa harap ng Diyos, hindi mo alam. Kaya kung wala kang talino, karunungan na nagmumula sa Diyos, araw-araw ka palang murderer, tuwing naggagasip ka, tuwing pinagchichismisan natin yung ibang tao, nagiging murderer tayo sa harapan ng Panginoon. Kung hindi naman yun nagdudulot ng at the end is ipanalangin natin yung tao na yun. Diba? Yung totoong concern ka sa tao na yun. Diba? Iba kasi yung pinagchichismisan mo, yung sinisiraan mo siya, pati sa mga anak mo, sa ibang tao, sinisiraan mo din yung asawa mo. Diba? O ang ibang tao, tinatapakan mo, niyuyurakan mo yung kanilang pagkatao. Bakit, kapatid? Nilikha din sila ng Panginoon. Amen? Kaya nga wala tayong karapatan na tutuldukan natin ng isang tao. Kasi kung hindi nila panahon na tawagin ngayon ng Panginoon, may panahon sila. At hindi ikaw ang makapagsasabi nun. Hindi rin ako ang makapagsasabi nun. Ang Panginoon lang ang nagtatakda. Kaya kung tunay na ikaw ay tinawag ngayon, ikaw ang magpakita ng bunga. Diba? Ikaw ang nakakapakinig ng salita. Ikaw ang magpakita ng magandang halimbawa ng totoong nabubuhay para kay Kristo. Hindi yung pabalik-balik ka sa libingan mo dati, yung dati mong ugali. Because you cannot borrow attitude. Amen? Kasi sabi ng Panginoon, maraming nanonood sa inyo. Maraming sumasaksi sa inyo. Diba? Even ang kalangitan nanonood sa'yo kung anong binibigkas ng mga bibig mo, tuwing walang nakakakita sa'yo, at sa tuwing may nakakarinig sa'yo, at may nakakakita sa'yo. Hindi yung pag nasa church ka, para kang pinitpit na luya, pag nakalabas ka na, wah! Grabe, lumaapoy sa anghang ng mga salita, yung mga bibig natin. Don't be hypocrite. Huwag tayo maging impokrito sa harap ng Diyos. Kasi sabi niya sa Proverbs 15:3, nakikita ko mabuti at masama. At lahat ng bagay na walang kabuluhan na sinambit ng iyong mga bibig ay pananagutan natin sa harap ng Diyos. Amen? 13 and 18 po. Hallelujah. Ito naman na po yung si Lady Foolish na to nagsasalita. Ang nakakatulad nitong taong mangmang, babaeng magaslaw at walang kahihiyan. Lagi siyang naroon sa pinto ng kanyang bahay o sa lantad na bahagi ng lansangan nitong bayan. Bawat tao ay nagdaraan sa kanyang
na kanyang masulyapan ay pilit na tatawagin at kanyang aanyayahan. Lapit dito kayong lahat na kulang sa kaalaman. Di ba ganito din po tumawag kanina si Lady Wisdom? Pero ito magkaiba naman sila. Sabi niya, kanya namang sinasabi sa mangmang. Di ba po? Si Lady Wisdom kanina nagbibigay. Amen? Naghahain siya ng bread, naghahain siya ng tubig, di ba? Naghahain si Wisdom. Amen? Ito, ano yung hinahain niya? Tingnan niyo po. Tubig na ninakaw ay ubod ng tamis. Tinapay na nakaw, masarap na labis. Amen? Kanina, ang hinahain ni Wisdom, tinapay at tubig. Naniniwala po ako, that tinapay is si God, at yung tubig din po ay si God. Amen? Tinapay ng buhay at tubig ng buhay na magbibigay sa atin po, magbubusog sa atin sa karunungan, kaya na magbibigay ng buhay sa'yo. Amen? Yun yung hinain ni Wisdom kanina. Ito po, naghahain ng nakaw. Amen? Alam niyo po, kung hindi masarap ang binibigay ng mga demonyo, 'di ba? Ang mga tao sa mundong ito, na po, hindi na nila babalikan 'yun eh. Amen? Pero kasi, tandaan po ninyo, ang binibigay din ng demonyo, pleasure. Amen? Katulad nitong babae na to, mga nakaw na oras, 'di ba? Yun yung inaalok nila sa mga kalalakihan, nakaw na oras, matamis, 'di ba? Ito yung mga ibig sabihin. Sabi ko nga po sa inyo, pag nagtuturo si Lord, symbol ang ginagamit niya. Ginamit niya ang tinapay na nakaw, 'di ba? Naubod ng tamis daw po. Amen? At tubig na ubod ng tamis at tinapay na nakaw. Amen? Ano po? Kaya hindi hindi alam ng biktimang wakas niyo'y kamatayan. At lahat ng pumasok do ay naroon sa libingan. Amen? Once na ikaw ay humakbang, amen? Sa foolishness po, nitong lady foolish na to. Amen? So, sabi dito, ang nakuha ko naman dito from 13 to 18 po, be on guard and stay on guard against the folly of foolishness. Amen? Be on guard, mga kapatid, and stay on guard. Kailangan natin mag-stay hanggang kamatayan po, sabi ko sa inyo. Mag-guard tayo sa sarili natin kung saan natin tinutungtong, pinapasok ang ating mga paa. 'Di ba? Lahat ng mga bagay na ginagawa natin o yung mga bagay po, maging guard tayo. Gwardiyahan natin una ang sarili natin. Hindi yung gwardya tayo ng gwardya sa ibang tao, sa asawa mo, sa mga kapatid mo, sa kapwa mo ka-church, 'di ba? 'Di ba? O sa anak mo. Hindi po masama. Pero gwardiyahan muna natin sarili natin. Baka naman turo tayo ng turo, ikaw pala. 'Di ba? Baka naman sila mapunta sa langit, ikaw sa impyerno bandang huli. Pero ikaw ang naglilingkod sa Diyos. Marami pong ganun. Nagsimula sa espiritu, natapos sa laman. Na po, hindi tayo nilikha para magwardya ng ibang tao. Tinawag tayo para magligtas ng ibang tao. Amen? Kaya waging tayong hangal, wag tayong maging hangal katulad nito, no? Nanakaw lang lahat ng sandali. 'Di ba? Yung mga lalaki na nakikikabit, ninanakaw lang nila yung mga sandali na yun. Pero saan ang dulo nun? Kamatayan. 'Di ba? Kasi nakaw yung tubig nila. Nakaw yung tinapay nila. Yung binibigay ni Wisdom, hinahain niya. Hinain niya. Siya mismo ang nag-alay sa altar na magbibigay ng buhay sa'yo at buhay sa akin. Kaya pag pinili natin ang kahangalan, kamatayan naman po ang dulot nito. Hindi lang sa mga pangangabit. Na po, even sa mga pagsasalita natin. Even sa paggugosip sa ibang tao o pagdadaldal sa ibang tao. Even sa paggawa, pagsisinungaling. Paggawa po ng hindi maganda. 'Di ba? Walang habas na pagsasaya. 'Di ba? May mga bagay, may mga kasalanan po na nakamamatay. Sabi nga, kung tayo ay gumagawa ng mga ganong bagay, wala daw tayong karapatan sa kaharian ng Diyos. Nasa Galatians 5 po yun. Amen?
kung wala tayong pag-ibig, at yun yung dulot ng kahangalan. Lahat ng mga kahangalan, kalokohan, kasamaan, dito sa mundong ito, ang dulo ng kamatayan. At lahat ng kalokohan, kasamaan, di ba po, kadiliman sa mundong ito, lahat yun gawa ng laman. Amen? Kaya wag po tayo magpatangay. Amen? May Diyos po tayo, may Holy Spirit na nakikipag-isa sa atin. Wag nating takpan yung tenga natin, even naririnig natin sa Kanya na wag mong gawin yan, anak. Wag tayo magpatalo. Labanan po natin, 'di ba, yung mga kahangalan. Labanan natin yung tawag ng laman. Kasi kung susunod tayo sa wisdom, tayo din po ang magpo-profit. Tayo rin po ang makikinabang. Maggi-gain tayo bandang huli. Tayo rin ang mananagumpay. Pero kung magpapatalo tayo sa kahangalan, sa distraction ng kaaway, alam niyo po, yung mga asawa natin na manloloko, distraction yan. Para mawala ka sa atensyon sa paglilingkod sa Diyos. Yung mga sakit, distraction yan. Para sinasabi niya sa'yo, o tingnan mo, may sakit ka ngayon, huwag ka na maglingkod. O, diba? Pero kung marunong ka at matalino ka, alam mo na healer yun. Diba? Maglilingkod ako. Diba? Kasi pag naglilingkod ka, kakalimutan mo may sakit ka. Kasi walang ibibigay sa'yo ang wisdom kundi joy, kapayapaan sa puso mo. Anyway, bawian man ako ng buhay, at least kasama ko si Kristo. Kesa naman, makulong ako sa kasamaan, sa kadiliman, sa kahangalan ng mundong ito, tapos sa impyerno pa ang dako ko. Kaya nga sabi ng Panginoon sa salita niya, diba? Binibigyan ko kayo ng panahong mamili. Diba? Kamatayan o buhay, piliin nyo ang buhay. Diba? May choice ba doon? Wala. Sabi niya pa rin, piliin mo ang buhay. Gusto niya kasi na buhay kasi siya ay Diyos ng buhay. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon sa mensaheng ito na po. Patuloy po tayong maging wise. Na po, balikan ko po yung mga points na binigay ko sa atin, na po sa ating di ba po, be attentive and stay attentive, na po, sa wisdom, to Lady Wisdom calls. Kasi katawagan to ni Lady Wisdom. Amen? So, next po, be teachable, stay teachable, and invest in those who are teachable. Amen? Kaya kapag ganun ang buhay mo, you are receiving correction. Diba? Marunong ka magpa-correct. Kapag ganun klaseng attitude ang meron ka, you are receiving correction. Amen? Ikaw yung klase ng tao na kahit tinutuwid ka, diba? Nagpapakumbaba ka. Even alam mo na tama ka. Diba? Patuloy ka pa rin magpapakumbaba. Amen? Kasi mahirap, diba sabi nga sa Proverbs, mahirap makipagtalo sa taong ayaw tumanggap. Amen? Kaya receiving correction, na po part po yun ng pagiging teachable. Amen? Part din po yung humility, obedience, and teachable heart. Amen? And yun ay sa verse 7 and 9. And next po, hallelujah, sa verse 10 to 12, be vertical and live vertical life. Na po, yung nakatayo ka lang sa prinsipyo ng wisdom, knowledge, understanding, sa prinsipyo ng Panginoon, hindi sa opinion ng ibang tao. Isang daan lang. Amen? Na po, wag pabago-bago ng isip. Kaya nga ayaw ni Lord ng pabago-bagong isip, sabi ni Lord, oo kung oo, hindi kung hindi. Lahat ng sagot mo sa gitna na yon, ewan, maybe, lahat yon galing sa demonyo. Tandaan niyo po yan. Kapag ganun ang sagot mo, lahat yon galing sa demonyo. Kapag hindi oo ang sagot mo at hindi, lahat ng in-between galing sa demonyo. Amen? Verse 13 and 18, be on guard and stay on guard against the foolish. Kasi pag hindi mo ginard ang sarili mo, ang buhay mo, ikaw din mismo ang magpapahamak sa buhay na pinagkatiwala sa'yo. Hindi tayo ginawang robot ng Diyos. Hindi rin niya tayo ginawang gaya-gaya. Kaya nawa po, mabuhay tayo ng matalino sa pagpili, sa wisdom na hindi pinagdadamot ng Panginoon. Dahil kung lalakad tayo sa wisdom, mabubuhay po tayo sa piling ng Diyos. Amen? Let's pray. Heavenly Father, we thank you
We thank you, Panginoon, sa wisdom, knowledge, and understanding na patuloy mo pong pinagkakaloob sa bawat isa. Salamat po sa tinapay ng buhay na patuloy namin, Panginoon Lord, nginunguya. Even masakit, Panginoon. Salamat po sa pagkokorek mo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa pagdidisiplina at pagtutuwid mo, pagtuturo, Panginoon, at pagpapalago sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga salita na to na siyang magbibigay sa amin, Panginoon, ng karunungan kung paano kami, Panginoon, magdesisyon sa buhay at mamili sa matuwid na daan. Kung paano tatayo sa batong sandigan na walang iba kundi ang iyong bugtong na anak na si Jesucristo. Purihin at dakilain ka, Ama. Patuloy niyo po kaming imangatan at ilayo sa kapahamakan at temptation sa mundong ito. Magkaroon kami lagi ng teachable heart, Panginoon, mind and soul na nakikinig at nagiging sensitibo at attentive sa iyong Holy Spirit. At magigwardya po kami sa sarili namin at hindi sa ibang tao, Ama. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Glory to God po and God bless po sa bawat isa. With God, maraming salamat, Sister Bev, sa kapayagan ng Panginoon sa mensaheng ito. So, mga kapatid, tayo ngayon ay dadako